Binuksan na kahapon ang Green Hills, the West Crame Connector Road dito po sa bahagi ng San Juan. Nakikita niyo po yung nasa likuran ko. Ito yung papunta na dito sa bahagi ng West Crame. Ayun naman yung natatanaw niyo na rin. Yun po yung pinakadulo, yung bahagi na ho na papunta ng Green Hills sa San Juan. At ito nga po inaasahan na makakatulong para maibsan ang matinding pagsikip ng daloy ng trapiko, lalo na po sa EDSA, lalo na ngayong holiday season. So nakikita ho natin dito, parang hindi pa rin naman ho ganun karami ang dumadaan ng mga motorista, probably because hindi pa ho nila alam itong daan na ito at dahil nga kahapon pa lamang binuksan. But eventually, syempre, ang mga motorista ho kapag naglalakbayan, hinahanap ho talaga nila kung hindi man yung shortcut, yung mga mas maluluwag na kalsada. At para malaman ho natin kung paano ho ba ito makakatulong na maibsan na matinding pagsikip ng daloy ng trapiko, lalo na ngayong holiday season, makakausap po natin si Attorney Victor Nunez. Siya po ang Director for Traffic Operations Group ng MMDA. Attorney Nunez, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Susan, and magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Good morning. Attorney Nunez, kahapon ho binuksan ito sa binuksan sa mga motorista itong bahagi ng Green Hills West Crame Connector Road. Paano niyo ho nakikita na makakatulong ito para maibsan ho ang daloy ng trapiko, lalo na dito ho sa mga connecting na daan, ito ho Santolan and EDSA? Yes po, actually, yung Eisenhower, yung pagbukas ng particular road na yan, matagal na ho yan nakita ng MMDA more than 5 years ago. And ang problema lang ho talaga, it's a private property. But we're very thankful sa initiative na ginawa po ng LGU San Juan sa pangunguna ni Mayor Francis Zamora na bilhin ng local government ng San Juan yung particular property para po mabutas at maidiretso yung Eisenhower palabas ng 3rd Street dyan sa may West Crame palabas sa Boniferano. So napakalaki pong bagay na magawa ng alternatibong ruta from Quezon City papunta ho dyan sa Green Hills at pwede rin yung palabas coming from San Juan going to Quezon City. Hindi na ho sila iikot. Usually, dadan ka pa sa EDSA, Annapolis, or dadan ka ng Ortigas going to Green Hills. But now, sa pagbubukas po at nung nabutas na yung street, yung Eisenhower going to 3rd Street sa West Crame, talaga hong napakaganda ng maitutulong niyan. And it was also included as bagong mabuhay lane. So kailangan nating i-maintain yung road na yan free from obstructions because definitely marami hong gagamit at makikinabang sa pagbubukas ng particular road na yan. Attorney Nunez, so nasabi niyo nga ho na siyempre magiging busy ho ito dahil ito ay mapapabilang na sa mabuhay lanes, pero nakita natin medyo marami ho mga bahay dito, marami mga negosyo along the street, di ba? So paano ho ang plano natin dito to make sure na magiging maluwag ho ito at magiging kaaya-aya ang pagdaan dito ng mga motorista, considering na gagawin ho natin ito o kasama ho ito sa mga magiging isa sa mabuhay lanes? Yes po, Ma'am Susan, sa pag-uusap po ni Mayor Francis Zamora at ni Chairman Don Artes kahapon nung binuksan po yan, nag-usap po sila na maglalagay pa kami ng maraming signages at pag-aaralan yung traffic management plan dyan para mas maingganyo natin yung maraming kababayan na gumamit ng alternatibong rutang yan at siguro kailangan rin yung public information dissemination para mas marami pang makaalam sa bagong road na ito that would link Quezon City and San Juan, especially going to and coming from Green Hills. So sa ngayon nakita niyo na ho talaga malaki ho ang maitutulong na nitong pagbubukas na ito sa kalagayan ho ng trapiko, particular ho dito sa malapit sa San Juan and Quezon City, itong bahagi ng Santolan Road at EDSA.
Yes po, Ma'am Susan. Actually, since last week, bago pa yan buksan, nag-conduct na ho ng clearing operations ang local government ng San Juan. Kasama po ang MMDA, yung Special Operations Group namin. And yun naman po ang mensahe ng ating buting mayor, ni Mayor Francis Zamora, dyan sa mga nakatira dyan na dapat ho laging free from obstructions, walang illegally parked vehicles dyan sa lugar na yan at sana po panatilihing walang sagabal talaga yung kalsada kasi tingin namin marami ho nang gagamit nito especially ngayong Christmas season. Opo, so sana nga po talaga maging ito, laging maging maayos yung pagdaan ng mga sasakyan ho dito dahil sabi nga considering na ito ho ay marami mga bahay dito, no? So kailangan lang dito, tama, sabi ho ninyo, magkakaroon kayo dapat na marami pang mga signages para hindi ho malilito yung mga motorista na dadaan dito. Maraming salamat po, Attorney Victor Nunez, si po ang Director ng MMDA Traffic Operations Group. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Magandang Nunez. umaga po. Maraming salamat, Ma'am Susan. Thank you po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.